And Jesus is our lifter, the lifter of our heads. Amen. So we encourage everyone to look up, don't look down, kasi ang ating Redeemer, ang ating Savior, laging nakatingin sa atin. And not only that, He lives inside us. Amen? Tayo ay dwelling place ng ating Panginoon. Itong katawan natin ay tirahan niya at naniniwala tayo na siya ay higit na mas malaki sa anumang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So it's wonderful to know, and it's great to know that He who dwells in us is greater. Amen? Kahit sa ano pang mga balita na marinig natin or any problems may appear on the horizon, we know that Jesus, the Holy Spirit, is greater. Amen? And the Holy Spirit dwells in us. So every time na makakarinig tayo ng mga challenges, no, sa ating buhay, kasi sa totoo lang hindi lahat ng tulog o gising, no, talagang masaya, no. May mga gising na may challenge, but it's good to know that we have God. Amen. Hindi tayo katulad ng mga tao na walang Diyos. Tayo ay may Diyos at alam natin na ang ating Diyos ay Redeemer. Ang alam natin, ang ating Diyos ay Rescuer. Ang alam natin, ang ating Diyos ay Healer. Siya ang ating Diyos na nangangalaga sa atin at lagi nakaantabay sa atin. Amen? So maraming salamat, Pastora Doc, sa napakasarap na worship, no, para tayong dinuduyan sa presensya ng Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series at ang series po natin ay nasa book ng Hebrews at topic natin na discuss natin last Sunday, napakaganda, no? Ito yung ating pinag-aralan, yung Hebrews. Pero babasahin lang natin yung ating mga na-discuss, na-share ko po sa inyo nung last Sunday. And then, sa ating pagpapatuloy, ay may ibabahagi po ako sa inyo sa chapter 1 to chapter 4. So, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po. We honor you this evening. We declare your lordship sa aming mga buhay. We declare Jesus is Lord over our families, over our properties, over our lives. Jesus is Lord over our businesses. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman at hindi nagbabago. Naniniwala kami na kung paano mo kinausap ang mga propeta, paano mo kinausap ang iyong mga tao, ay naniniwala kami that you are going to speak to each one of us here, and we believe, Lord God, that there is nothing impossible with you. Naniniwala kami na kakausapin mo kami at bibigyan mo kami ng instruction, specific instruction, upang kami ay magtagumpay sa anumang challenges ng buhay. And we ask the Holy Spirit to minister to each one of us. And thank you, Lord God. And we are expecting greater clarity sa mga directions and visions na binibigay mo sa amin. At hindi mo kami pababayaan, Lord. Alam namin na ikaw ang aming Diyos, na hindi nag-iwan, ikaw ang aming Diyos na patuloy na kumakalinga sa amin. Maraming salamat po. Walang ibang personalidad na itataas sa aming kalagitnaan, kundi kayo lamang, aming Panginoong Hesus. Kaya sa inyo namin binabalik ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God po si Pastor O, ang mga kasama po ninyo ngayong gabi. Ito pong gabi ng ating pag-aaral, nakaka-bless kasi niniwala ako na yung ating puso ay ini-steer ni Lord, especially in these days, no? That we know, alam niyo sa totoo lang, pag nakinig ka ng news, pagising mo pa lang, punong-puno na, no? Punong-puno na yung tenga mo ng mga laman sa social media. May nagra-radyo pa ba ngayon? No, maririnig mo sa radyo o kaya naman sa TV or sa kahit anumang platform. Alam nyo, ang isa sa mga nakaka bahala, no? Kasi lahat ng mga news, wala kang mababalitaan na maganda. I mean, no, lamang yung bad news, no? Kasi kung tutuusin,
dapat it's ang gospel talaga, yung good news, yun dapat talaga yung marinig natin every day. Dapat yung ating mind, yung ating soul, yung mind, will, and ating emotion ay ma-renew ng Word of God. Kasi every day, marami mga voices and marami mga choices. Kaya dapat strong yung ating spirit or our inner man should be strong para mapili natin at magkaroon tayo ng tamang pagpapasya sa buhay. Amen. Kaya itong gathering natin nakaka-bless kasi kahit nandiyan yung mga naka nakahain sa atin na mga pagpipilian natin, no? May mabuti, may masama, may mga bagay na magandang naririnig at may mga bagay na hindi, may mga bagay na magagandang maririnig tayo. Pero mamimili tayo kung ano yung ating um, paniniwalaan at tatayuan. At kung saan tayo, syempre, naniniwala tayo na naandun ang pagsama ng Panginoon at naniniwala tayo na ito ay magiging kaluwalhatian ng Diyos at kalooban ng Panginoon. Doon tayo tumatayo. Amen, di ba? So nagpapasya tayo na ito ay yakapin sa ating mga buhay at makita natin ito na nilalakaran natin ito. Amen? So, sa gabing ito, nais ko pong ibahagi sa inyo muli yung ating series ng ating Hebrews. So, ako po yung unang na nagkaroon ng assignment ng Hebrews kasi iba-iba po ang ating speaker. So, ang topic ko po ay Hebrews, no? Ang totoong title talaga nito, pag tinignan natin sa early manuscript, To the Hebrews. No? Pero hindi natin ulit nadaanan, katulad ng sinabi ko, kasi na-discuss na natin ito nung last Sunday. So, I'm going to read quickly itong PowerPoint na nakasalang. Okay, next verse. Next slide pala, sorry. So ito yung ating introduction, ang pag-aaral natin sa Hebrews, na-share ko na nung last Sunday, yung team na i-share na natin, then yung purpose ng letter, and then yung background, yung timeline, no, na i-share natin. And then syempre yung authorship, no, kasi maraming nagsasabi, no, pagdating sa author, kiniklaim nila si Peter, eto gusto ko lang itong bigyan ng diin, no? O kaya naman si Apollos, kasi magagaling talaga sila. And then si Apostle Paul. Pero kung tatanungin niyo po ako, for me, it's Apostle Paul. Pero yung mga differences natin, for example, si Pastora Shell ay gusto niya si Peter, it's okay naman. O kaya naman si Pastora Vanessa, ang gusto niya si Apollos, that's fine. Hindi natin pagtatalunin yun dito. Okay, so mga minor differences lang, hindi natin kailangang i-debate or yun, no, i-prove na ito sulat ni in such person. Pero for me, dahil ako yung tuturo, gusto ko talaga si Paul ang nagtuturo, ang nagsulat, no? Kasi may mga inihain ako nung last Sunday na mga points kung bakit si Paul. Pero hindi natin pag-uusapan ngayon ang may naisa kong ibahagi sa inyo na bago ngayong gabi. Okay? So date written na pag-usapan natin. And then yung recipients, no? Ang recipients nito ay mga Jewish Christians. Sila po ay from Judaism na converts into Christianity, naging followers ni Jesus Christ. And not only Jewish Christians but also Gentiles. Ito yung mga walang covenant kay Moses, kay Abraham. Sila ay nakarinig, no, ng gospel ni Jesus and sila ay na-convert into Christianity. And it's good, no, na ang kaligtasan ay hindi lang talaga sa Israel kundi in-extend ang salvation, ang gospel sa mga Gentiles. So yun yung recipients nito. Kasi during that time, daan na rin natin, during that time may mga persecution at maraming mga nanlalanig sa pananampalataya at bumabaliktad, no? Bumabalik sa kanilang nakasanayan na rituals o yung kanilang religion. Kaya sa sobrang persecution, itong author, and I believe si Paul, Apostle Paul, ay sumulat sa mga Jewish Christians and Gentile Christians to be firm in their faith. So ito yung mga ito yung mga napag-aralan natin. Next slide. Ayan, di ba? Ito yung apat, no, na letter or outline ng Hebrews. Jesus is superior sa mga angels. He is also superior to Mosaic law, no, kay Moses, and then to all rituals na nakasanayan ng Israel. Next slide. Number 3, ito ay call to faith and endurance. Katulad na sinasabi ko kanina, ang dami mga persecution, kaya yung author, nagsulat siya dun sa mga kilala niya. No, actually, pag nabinasa natin, talagang kilala niya, may relationship siya
doon sa mga sinulatan niya. Okay? Na endure, di ba? At hindi lang basta mag-endure, no, with joy ang sabi doon sa chapter, I think it's chapter 12. Okay, sa pang-apat yung may mga encouragement about sa mga government, how to, or kings, kung paano, sa mga leaders, kung paano mag-respect sa kanila at ipag-pray sila. Okay, at marami pang mga uh, concluding remarks na binigay ni Apostle Paul sa Hebrews. Okay? Ito naman yung mga themes na makikita natin sa Hebrews. Next slide. Ito. Number one, Jesus is both fully man and fully divine. He is God. Fully God and fully man. Tapos, dito sa Hebrews, inintroduce ni Jesus ang kanyang tatay. Wow. And then, the everlasting high priest is Jesus. No? Next slide. Jesus is superior to angels. Tulad ng sinabi natin kanina, di ba? Number 5, because of sin, all people will face eternal judgment. So may mag-share po niyan, no? And then number 6, verse 6 to 8. Faith is necessarily needed, no? Highly valuable yung faith. Kasi sabi ng Bible, di ba? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ano sabi doon? Without faith, ang sabi sa Hebrews, without faith, it is impossible to please God. No? Next slide. Endurance, no? Ito yung sinasabi natin kanina. At ito, no? Ang promise sa number 8, ang promise ng Lord ay reliable. Ito ay trustworthy. Mapangahawakan siya. You can put your whole weight on it. Para siyang isang chair, no? Na pag umupo ka, hindi ka mapapahiya, hindi masisira yung isang paa niya, no? At ikaw ay mababagsak, no? Kahit ibigay mo yung buong weight mo doon sa upuan, no? Yung upuan talaga solid, you can trust the chair. Ganun si God. You can rely. Kahit tumayo ka pa, no? Tumalon-talon ka din sa upuan kasi nga strong siya, reliable, and trustworthy. Yun ang promises ni Lord sa buhay natin. Kahit mawindang-windang na dyan. Kaya, ito naalala ko si Paul, di ba? May storm, no? Sa Book of Acts. Grabe yung storm. Pero since na meron siyang relationship sa Lord, hindi siya basta-basta na, Lord, tama ba to na ginagawa ko? Hinuli ako, pambihira, no? Tapos bandang huli, di ba, sa Book of Acts, nakagat siya ng ahas, pinagpaglang niya. Tapos nagtuloy-tuloy pa rin siya magturo. Ano yung tinuro niya? He teach Jesus. Ano pa? And he teach the kingdom of God. Amen. The last days, alam niyo sa totoo lang, itong ating church, no? Katulad ng sinabi ko, we focus the teaching on the coming of our Lord Jesus Christ. We need to prepare the bride for His coming. At napakaganda dahil papakasalan tayo ni Jesus. At napakaganda na tayo, bawat isa sa atin ay magpaalalahanan, magpalakasan. Amen? Hindi magpakalasan. No? Dapat magkalasan. Sorry, I'm sorry. So yan, nalito na ako sa Tagalog. Ayun, yun na yun, no? Hindi tayo magkalas-kalas, no? Maghiwa-hiwalay. Kundi mabuo tayo. Amen. So, may susunod pa ba? Wala na ata. Meron pa? Ayan, ito yung proposal ko nung last Sunday. Hindi na natin yung babasahin yung proposal ko. Next slide. Next slide. Ito pag-aaralan natin. Next slide. Hindi, next slide na nga. Hindi natin yung babasahin. Ito pag-usapan natin, the final revelation of God. So itong chapter and verse na to, na assignment ko ay makikita natin sa Hebrews chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Actually, hinati po namin itong Hebrews. Mayroon siyang ilang verses na hinati namin sa mga speakers. So meron pong 4 na mag-share po sa atin at ako po yung una. Okay, so ito po yung verse na kukunin ko sa i-share ko po. Okay. Okay, so siniksik lang natin to guys ha. Ano to? Crash course. Alam ko po mabibitin kayo at alam ko po na yun naman talaga yung heart ko, no, nabigyan po kayo ng foretaste, and after that, ang ganda pa na ng Hebrews, di ba? Mapag-aralan ko nga kasi medyo nabitin na ako kay pastor, parang kulang naman yung tinuro niya. Yun yung masarap na no, na ma-challenge tayo, ang ganda pala ng Hebrews, ito pala yung sinasabi ng Bible. And then,
tayo mismo magkaroon tayo ng kauhawan. Alam niyo po ba, nasa huling panahon, maraming mga tao na hindi mawawala sa kanila yung pitagan, no? Yung respect sa Word of God. Kaya nga kung maalala ninyo, sa panahon ni Ezra, siya ay isang priest, no? Galing sila sa exile, no? Pagkabihag, mula sa pagkabihag, dinala sila ni Haring Nebuchadnezzar doon sa lugar ni Nebuchadnezzar. Wala iba kundi Babylonia. At sila ay naalipin, no, ng mahabang panahon. Pero sa panahon ng isang hari, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng hari, ay naibalik sila. Xerxes ba yun? Can you remind me? Hindi ko ma-recall. King Xerxes or I'm not sure, no? Pero sa bagong hari, may hari na tinatch si Lord. I believe tinatch siya ni Lord. Tapos tinawag niya si Zerubbabel, tinawag niya si Ezra. Okay, ganyan niya, balik kayo sa inyong bayan, no? Tapos i-rebuild niyo yung wall. Yan, kailan na Himaya, yung mga contemporary nila, di ba? So pagbalik doon, itong si Ezra, nakaka-bless, no? Sa kanilang pagre-rebuild ng kanilang wall, ng Jerusalem, nahanap nila um, yung law, no? Nahanap nila yung law. Tapos dahil sa sobrang uhaw nila, nung binabasa yung word of God, nag-iiyakan sila, nagpapasalamat sila sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, yan po yung gusto natin. Ayan po that's my heart na every time that we feasting the Word of God, magkaroon tayo ng pagkauhaw. Bakit? Kasi marami mga tao mas uhaw sa pag chismax, no? Yung mga marites, pag konting marites lang, uy, ano to, di ba? So, okay naman yung ganong uhaw, pero ano na nga di ba? Negative naman, maritisan. Pero kung good sa marites, pwede. No? It's the word of God, no? Ang imarites natin. Kaya, etong ginagawa natin, ito ay foretaste. Ang tagal naman ng intro mo. Okay, dire-diretso na tayo. Intro pa lang tayo, no? Okay, eto, basahin natin. Hebrews 1:1-4. Ang ginamit ko pong version dito ay ESV, English Standard Version. Okay, let me read. Sabi dito, long ago, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Next slide. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for His sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Wow, punong-puno, siksik, no? Sige, next slide na natin. Alright, ito yung mga characteristics doon sa verses 1-4. Doon ko lang din to kinuha. Pag ginugol po ninyo ito, yung pa rin ang lalabas. Okay? Doon sa 1-4, makikita natin. So, kahit i-google nyo, kahit ano pang gawin niyo, doon pa rin natin kinuha sa Hebrews 1-4. So, wala tayong idadagdag at wala tayong babawasan. Okay ba yun? So, sa mauunang 7, ito yung lalabas na typology o yung characteristics or kung paano dinescribe si Jesus. Number 1, siya ay, next slide, an appointed heir. Di ba binasa natin kanina? Appointed heir. So, it was decided before long ago that si Jesus, no, siya yung appointed heir of all things. Wow, alam mo, nung binabasa ko nga yun, nakarelate ako eh. Sabi ko, ang galing talaga na ito, no? Alam niyo ba that we are Christ possession? Ang totoo nito, kung si Jesus ang appointed heir of all things, alam niyo po ba na tayo na mga anak niya, tayo yung minana ng Panginoon. Parang hindi ko maintindihan. Akala ko ba tayo ay may mamanahin. Pero in a sense, tayo pala yung yung minana rin ng Panginoon, tayo na mga naligtas. So si Jesus ay tagapagmana na tayo, no? Kaya paano nangyari yun? Through redemption. No, kaya si Jesus hindi maintindihan ng mga dalubhasa, yung mga magagaling na dialogo ni Paul sa kanyang pagmimisyon, hindi nila maintindihan.
Because only the Holy Spirit will tell. Only the Holy Spirit will explain. Kaya itong pinag-aaralan natin, we ask the Holy Spirit to explain. Paano ba kahalagahan ito? Alam niyo kung bakit pagdating sa inheritance, no? Kung ganun pala na tayo yung minanang ng Panginoon, no? Ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin lang na yung lahat ng mga bagay na nakikita natin ay ibinigay din sa atin ng Panginoon. Tagapagmana din tayo. Kaya kung mapapansin niyo sa Ephesians kung paano si Paul nagsulat doon, kaya pala ito yung sinabi ni Paul. Kasi si Jesus, He became the appointed heir of all things. At tayo yung susunod lang doon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Wala naman tayong ibang pina-follow dito, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya kung iisipin natin, dito nakikita natin, yung creation, everything, wow, kay Lord lahat yan. Amen? At naniniwala ako kung paano nawala yung dominion, authority, rulership ni Adam dun sa Garden of Eden. Nung namatay si Jesus Christ, ibinalik yun. Yung authority, ipinas down sa atin. At ang sabi doon, dinelegate. Pero may much better word. Hindi lang basta delegate. Alam niyo kung ano? Shared authority. Imagine, kung si Jesus ay nakaupo sa kanyang ama at tinawag ka bilang mga anak niya, bilang heir, di ba? Tagapagmana. Ang sabi doon, kasama tayong pinaupo ng ama together with His Son, Jesus Christ. That means, hindi ibig sabihin na yung authority, dominion, equal mo si Lord. Hindi yun, hindi na ibig sabihin. Kumbaga, kung si Jesus ay anak with a big S, tayo rin ay anak with a small s. So, meron din tayong dominion, authority. We can rule the world. Diba? So, okay, humaba na tayo doon. Okay, number 2, creator. Sinabi naman doon, diba? In Genesis 1:1, kapag binasa natin yan sa Hebrew, si Jesus present. Okay, so hindi na tayo doon hahaba pa kasi masarap pag-usapan yun, pero hindi ito yung time para pag-usapan natin. Pero I believe sa creation, si Jesus present. Okay? Radiance of glory. Wow! No, siya yung maningning. Sabi rito sa Tagalog, ang ganda rito. Teka lang, sabi rito. Ngunit sa pamamagitan ng mga propeta. Okay, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. No? The radiance of God's glory and the exact representation of His being, of God. Exact representation of God. So, si Jesus, ang maningning na kaluwalhatian ng Diyos at exact representation ng tatay. Ibig sabihin, sabi kasi ng kanyang mga disciples, ito kasi expectation ng mga Jew, no? Teka muna, ipakita mo sa amin kasi nag-expect sila na ma-redeem sila kasi nasa colonial sila ng Rome, di ba? So nag-expect sila ngayon ng king na mag-liberate sa kanila because they are under Rome's colony. So ibig sabihin, naghahanap sila ng hari magpapalaya, pero ang hindi nila alam, dumating na si Jesus, the King of Kings. O katulad nun, di ba, si Jesus, letter K, malaking kings, at tayo din, kings. King, no? With small letter K. So, ibig sabihin, sabi doon, si Jesus, kung gusto natin makita ang ating tatay sa langit, tignan natin si Jesus. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, kasi yun yung tatay natin. Yun ang kalooban ng Ama. Yun ang karakteristik ng tatay natin sa langit. Pag nakita natin kung ano yung mga ginagawa ni Jesus. Sabi ng mga apostol, teka muna, kaya nga nalilito sila, di ba? Minsan nga sa isang ng gospel, tinawag ni Jesus, sinabi ni Jesus, I am. No, nagulat sila, teka muna, ha? Bata ka pa, paano mo sasabihin kami na higit ka pa sa aming mga ninuno, no, na si Moses. Bata ka pa. Pero hindi talaga totally hindi na talaga naiintindihan, no? Pero praise God sa atin ngayon, no? Ipinahayag na si Jesus, hallelujah, amen, na si Jesus yung final revelation, final na kapahayagan ng ating Panginoon. Wala nang ibang pangdarating na mga propeta kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya siya yung larawan, si Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Di ba? Sabi ng Colossians. So kung titignan natin, tingin lang tayo kay Jesus.
at makikita natin yung tatay natin. Kasi sa Old Testament, di ba, pag nagalit ang Diyos, talagang yung mga prophet dun, di ba, sila Elijah, may pumunta mga sundalo, tunaw no? Tupok. Can you imagine that, no? Kung hanggang ngayon, ganun yung mga prophet, naku, siguro, grabe, no? Halimbawa, sino bang propeta nandito? Pag nagsalita siya, tunaw no? May apoy na bumabagsak. Can you imagine that? Sa Bible nga, di ba? Yung isang prophet, kine-curse niya yung God's chosen people, yung Israel. Pero anong nangyari, every time na kine-curse niya, hindi tumatalab. Sabi niya, teka muna, ano kang gagawin ko? Kasi binayaran siya, di ba? Bayaran na propeta. Kaya nung kine-curse niya, sa halip na ma-curse, no? Nabibless yung pinili ng Diyos, yung Israel. So ganyan tayo. Kahit anong sabihin ng mga enemy, kahit anong sabihin ng tao sa atin, no? Hindi yung tatalab sa atin. Amen. No weapon formed against us shall prosper. No weapons formed against us shall prosper. Ibig sabihin, merong mga uh, merong mga mabubuo na mga plano ng enemy, pero hindi ito magpa-prosper sa atin. 'Di ba? Because of the blood of Jesus. Hindi na tayo nasa ilalim ng lumang kasunduan, kundi nasa bagong kasunduan na tayo, which is better than the old covenant. We are under the new covenant of Christ. Amen? Kaya kahit anong marinig natin, tawanan lang natin. No? Kaya ang sarap na magbasa ng Psalms. Naisip ko na naman yung Psalms. Kasi doon sa Psalms, sa awit, sabi doon, he who sits on the throne shall laugh. No, grabe pag magsumbong ka sa tatay mo, di ba? Tay, alam mo, yung hari, lalapit ka sa hari, ihingi ka. Siguro kung earthly kings, no, medyo nakaganon yung king, magaganon pa sa pinauupuan niya, no? Sa kanyang throne, no? Pero pag si God kaya nakaupo sa kanyang trono, no? Tapos lumapit tayo mga anak niya, mapapaano ba kasi, magugulat ba si Lord pag nanghingi tayo? Ay, ano bang hinihingi mo, anak? Lord, ang hinihingi. Lord, may utang ako, bayaran mo. Ha? Yun lang pala. Eto, sa mga magulang, tayang mga magulang, di ba? Hindi natin maatim nga na magalusan yung anak natin eh. Di ba? Talagang, binabandage natin, nililigisan natin, kinocomfort natin yung anak natin. How much more yung tatay natin sa langit pag lumapit tayo? Lord, I need your embrace. Hallelujah. Amen. Lord, I want to hear your voice. Lord, comfort me. Di ba? Comfort me in this situation. Talagang, Lord, wala na, parang hopeless na ako. Ha? Yung hari, mo, tatay mo yung nakaupo, maano ba siya, yung mabibigla ba siya pag humingi tayo? Di ba? Siyempre hindi. Okay. Number 5, sustainer. Hallelujah. Alam niyo po, anything na inimpisahan sa atin ni God, God will sustain. Amen? Hindi niya tayo papahiya. Sabi ng Philippians 1:6, di ba? Ano ba sabi doon? Philippians 1:6 ba? Sabi doon, di ba? He who has begun a good thing in you will accomplish it, will finish it. Tatapusin niya kung ano yung mga inumpisahan niya sa atin. Kaya, kung si God ang may project nito, di ba? Siya yung magsusupply. You need strength, I will sustain you. You need wisdom, I will sustain you. You need money, I will give you. Di ba? Kaya nga lagi natin dineclare, money comes. Di ba? Kaya natin dineclare, all needs met, all bills paid in the name of Jesus. The Lord is our sustainer. God sustains us. Amen? Pero syempre, on the other hand, the opposite of this, kapag syempre pag hindi si Lord ang umpisa nun, hindi natin kaya sustain. Ano bang example mo? Halimbawa, ano ba maisip kong example? Halimbawa, diba, dalawa asawa mo, I'm sorry, no? Di ba? Hindi mo kaya i-sustain yun. No? Lord, ba't sila dalawa asawa? Bakit ko to na i-share? Kasi may nakausap ako na ganun, no? Sabi ko, yun yung religion nila. Yun yung beliefs nila. Pero tayo mga Christian, hindi tayo ganun. Di ba? So, yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, hindi niya yung isusustain. Okay? So, siya ay exalted ruler. Wow! Glory to God, no? Sabi doon sa nabasa natin, di ba, darating yung time. Ano yung sabi doon? Pag siya ay umupo, no? Sabi ng Isaiah, uupo ang makatarungang ruler. At ang gagawin niya ay siya ay uupo as the ruler of
shalom, peace. Darating yung time, wala nang awayan, wala nang himagsikan, wala na lahat. Grabe, no? Talagang makatarungan, righteous ruler siya. Okay, next tayo. Superior. Itong 1 to 7, katulad ng sinasabi ko, yung 1 to 7, makikita natin sa character ni Jesus. Okay? Itong number 8, superior to angels. Bakit pinagdiinan yung superior to angels? Kasi itong mga Jew, mahilig talaga sila sa mga signs and wonders. Not unlike sa Greek, mahilig sila sa makipagtagisan ng karunungan, no? Yung wisdom. Kaya nga sabi ni Paul, 'di ba? Yung wisdom ng mga marurunong, foolishness yan, 'di ba? Ang hinahanap ng mga Jew, miracles, miracles, miracles. Eh ito namang mga Greek, gusto nila wisdom. Kaya sabi ni Paul, kaya kinakausap dito ni nung nagsumulat, and I believe it's Paul. Ang sabi niya, yung yung ating Panginoong Jesus, the final revelation, siya yung huling kapahayagan ng tatay natin sa langit. Mas higit pa to sa mga anghel. Bakit nasabi yun? Kasi itong mga Jew, mahilig sila sa mga angel. Kaya nga, ang sabi ni Paul, di ba, isa sa mga sulat niya, kahit magpakita pa dyan, no, yung angel of light, huwag kayong maniwala dyan. Di ba? Kasi si Satan, pwede siyang mag-pretend as angels. Kasi during that time, usong-uso yung worship ng angels. Okay? Pero, sinabi rito sa 14, verse 14 ng chapter 1, ang sabi rito, ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Praise God. In other words, angels are our servants. They are our servants. Amen. Sige, okay lang, love. Next slide. Angels are our servants. Gusto na agad ibigay ni Lady Len yung proposal. Yan, tagal na magsalita itong asawa ko. Final proposal muna. O sige, dyan na tayo. Jesus, the final revelation of God. Amen? Dudugtong ko lang sinasabi ko kanina. Bakit? Kasi nga, nung nagkasala yung tao, ang nangyari, God, tapos nagkasala sila Adam, di ba? God, angels, Satan, and then man. Ganun yung dominion, yung hierarchy. Pero nung tayo ay na-redeem, wow, ano nangyari? God, ano sumunod kay God? Tao. Okay, God, si Jesus, of course, and then man. Tapos, angels, and then demons. Or si Satan and his cohorts. Ulitin ko nung nagkasala yung yung tao, sila Eva at Adan, ang hierarchy ay God, ano ba sunod? Angels, and then Satan and his demons, and then man. Nasa ilalim yung man. Pero nung na-redeem ang man because of our Lord Jesus Christ, death, burial, resurrection on the cross. Death on the cross. Ang naging hierarchy ay God, si Jesus, of course, and then man. Sumunod na tayo, na-redeem. Pero sa pinakailalim, napunta tayo sa pangalawa. And then angels, then demons. Inaapakan na natin yung mga demons. Amen? And then, yung angels na nasa ilalim natin, servant natin. Okay? Kasi parang ang pangit naman, utusan no? Pero, yun ang nakalagay sa Bible, no? They are servants. Tumutulong sila sa atin. Kaya nga pag nag-word of God tayo every day, di ba, in-encourage tayo dito sa ating Bible study na magbasa ng Bible. Minsan, di ba, hindi natin naiintindihan? Okay lang yun, guys. Basta basahin mo lang, nung naririnig mo, wag na may sobrang lakas, no? Lakas-lakas mo magbasa. Nagising na yung mga tao dyan sa paligid mo. Hindi ka na blessing, no? O kaya naman, nasa jeep ka, basa ka ng basa. Wag naman ganun. No? The Holy Spirit is, siya ay Diyos ng kaayusan. Di ba? So, pag magde-declare tayo, naririnig ng mga anghel. Di ba? At pag narinig nila, wow, tuwan-tuwa yun. Bakit? Kasi gusto nila na ng salita ng Diyos, yung word of God, gusto nila yon na may ginagawa sila. Alam nyo, hindi ko ma-explain pero hindi ko ma-explain sa oras na to kasi kulang na yung oras natin, 8:03 na. At gusto ko po na marinig din kayo. Ang angels can relate talaga to serve us. Yun ang sabi ng Bible. At pag binasa natin yan sa cover to cover, makikita natin ang angels ay katulong ng tatay natin sa langit. At ang mga anghel ay tuwan-tuwa nung kinreate yung mundo, yung earth.
wala pa yung mga tao, ang sabi ni Job, the book of Job is the oldest book in the Old Testament. At makikita natin doon sa ilang mga chapter and verse doon, makikita natin nung kinreate ni God ang earth o ang mundo, kasama yung mga angels. Wala pa yung tao. Kaya nakakatuwa, no? Na yung angel tumutulong sa atin. Amen. So kaya nga 'di ba ang labanan talagang yung spiritual warfare ay sa isip, 'di ba? It's the battle, it's between truth and lies. Sasabihin ng enemy ganito, pero ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos, no? At kung merong enemy na nakaantabay sa atin na pag nagkamali tayo, i-condemn tayo, may angel din na nakaantabay sa atin para tayo ipagtanggol. Amen. Pero sinasabi ng Bible, hindi natin sila kailangan sambahin. Di ba? Bakit? Kasi dumating na si Jesus at na-redeem tayo because of Him. Jesus is the final revelation of God. Amen. Kung si Jesus yung final revelation, hindi natin kailangan na sambahin yung mga angels. Bakit ko sinasabi to? Kasi marami tayong, pag binasa niyo po yung mga, pag tinignan niyo po yung church history, marami pong mga religions na-receive nila yung kanilang revelation sa angel. No, andyan ang Islam, no, nakarinig din ng angel, may nakapagpakita sa kanila ng angel. Andyan ang Seventh-day Adventist, ano ba yung mga kurbata? Nakalimutan ko na. Yung mga nagbabahay-bahay, yung mga Mormons, di ba? Yung Mormons, yung mga Mormon, yan, yung saksi, naka-receive sila, ano sinasabi nila? Angels, no? So anyways, yun po yung gusto kong i-share ngayong gabi at alam po na nabitin kayo, pero yan po talaga yung challenge namin dito so that you can dig the Bible, you can dig the Word of God. Pero singit ko lang din po ito, huwag niyo pong kalilimutan ang ating the Bible in a year. Pwede na po natin tanggalin yung slide. Huwag po natin kalimutan itong 52-week journey through the Bible. Napakaganda po nito. So, plus yung ating Bible reading. Amen? So, let's pray. Father God, maraming salamat po sa aking mga kapatid na nandito. Patuloy po na ang aming espiritu ay mauhaw. Naniniwala kami that in the last days, people will be cold. Lalamig ang maraming tao. Dahil sa sobrang kasamaan ng mundo, manlalamig ang maraming tao. But Lord, kami na pinili mo, salamat sa ganitong mga gathering. I speak the fire of God over you in the name of Jesus. Sa kahit anumang bagay na nakikita mo may pagkilos ang enemy sa buhay mo. In the name of Jesus, I come against those spirits. I come against darkness. I push you back in the name of Jesus in the lives of my brethren right now. And I speak the life of God. I speak the word of God. I speak the will of God ang mangyari sa bawat isa sa buhay ng aking mga kapatid na nandito. I speak shalom over your mind, nothing missing, nothing broken, and nothing lacking over you in the name of Jesus. And I speak to angels to minister to your needs in the name of Jesus. If you need healing, angels will come. Angel of healing will come to you in Jesus' name. If you need wisdom, the Holy Spirit will help us. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa iyong protection, sa iyong provision, sa iyong paggabay, pagpapagaling sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po sa gabing ito at yung mga kapatid namin na wala dito, dalangin po namin na sila po ay nasa maingat na kalagayan. Katulad po ni Ate Minda na nagkaroon ng sakit in the name of Jesus. At sa iba po namin mga kapatid na hindi po namin nakasama. In Jesus' name. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng